Okay, nanggutan. Kini nga itong topic karon very controversial. Na-trigger ni sa i-share ni Sis Erica nato last week. Kaya sayang i-share. Klaro ito, mahit na kung ito ha. Kahit gayon na pwede acceptable o di ka na divorce. Duha lang ko no. So, ang tanaw na siya, and kay hitin man bugat man butang out ang Greek from time to time, para din ako sigurado. Ang English translation, usahay, dili kayo maklaro. Kay bisag close to that word lang, ilang gamito na usa. Na kanang medyo close, dili siya sakto. So, pasensya na, but anyway, ako lang paggamit sa Greek, ipakita ko lang ninyo ang mga terms gigamit, you don't have to read it, bantayan lang ninyo. Ang start sa word. Okay, very introduction as usual, matay ng introduction, the reason na nung mag-study kita, anong mga butana. Next, God's ordained marriage design. So, kung sa mag-design sa Ginoo niya, kung sa mag-prescribe. And then, next anak, tala na ito ng Christ statements about divorce. Kung na yung mga state si Christ nga seemingly, di pabor sa kining divorce. And muna sa reason nga, pwede daw mo divorce. So, ito tanaw na siya tarong kay, actually, ako mismo sa una, bugay ko nakapanana. I know nga, mauni, pero how to justify it properly ba? Parang naging klarong basis ito. So, pero translate to God, nahayagan na dyan. Natanawa lang ninyo. Pero sa inyo makita kung sakto ba akong presentation. Then, ang next understanding Paul's statements. So, dahil nagisulti si Pablo, muna diya ko gikuha sa katumisya ni Sisirica, dili ko gikuha ng usa na si Pablo sa di-allow po o divorce. So, duha ka cases na daw, yan ang usa, gi-mention ni Jesus Christ, ang usa, gi-mention ni Pablo. So, all these things atong tanawon. Kaya, kasi out of context lang, ang use sa word, dili mao. So, ato yung karohon, and hopefully, you will understand kung unsa magining will of God about divorce. Then, of course, atong reflections. Okay, so, of course, daghang mga tao, dili kinahan nato, kaya di tao support of divorce. Kaya pagtanong-tanong, di man mo support of divorce. Ano ka? Then, of course, as Christians, dapat ready ta kung depensa sa pagtuo. Okay? So, always be ready to give a defense to everyone who asks you for a reason, for the hope that is in you, with meekness and fear. So, as Christians, obligado ta. Muna nga, sa atong pagtuon, atong itarungon para when time comes nga, naimuntanan na to, makatubag benta. Dili ta magduha, minsan pa. So, sige. Another reason sa nga magtuon ni Tagtarong is because kung hindi ta nagpabilin sa teaching ni Christ, we have no God. Okay? Kung nga, ato ba ilang magigamit nga support na si Christ at support of divorce, teaching na ni Christ. Now, kung sa'yo mga itong pagtudlo niya, do we remain the teachings of Christ? Kung wala, we have no God. So, ito yung tarungan. Okay? Next, dili man enough na ang tao matawag og Lord. Yung dire ni Kristo, dili tanan nagtawag na ko Lord, Lord, or musampit na ko Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Kisa lang, only the one who does the will of my Father in heaven. So, about divorce, what's the will of God? So, na itong susihon. Eh, kung matagbuhat ko na sa will of God, dili ta kasunod sa ginarihan sa langit. So, ayun, makita na ito ang reason for studying this one. Sa akong emphasize, I think kita rin din mo hippie kayo discuss pag Bible study. Wapa ako kubantay sa mga congregations na nga na hippie ng Bible study. But the reason for that is, wala tayong Diyos, kung hindi ta magpabiling sa teaching ni Christ. Hindi ta buhat sa will, hindi ta kasunod na rin sa langit. Kunya, we cannot do that kung wala tayo klaro Bible study. So, ano na sa first point na ito? Gamay na hindi ko focus, wala tayo go through it passage lang. Una, only ang design sa Ginoo. So, nakita niya ang laki, naging Sarah, ingon niya, then the Lord said, it is not good that a man should be alone. I will make him a helper as his partner. So, dahil ato na establish ang laki, may unang ibuhat sa Ginoo, ang laki taga-katabang. Laki, ang taga-babae. Kaya, take note, it is not good. Sa atong Bible study sa importance of God's word, ako nag-emphasize ang yawa inverter. Kung naay not, yan tagtangon. Kung wala not, butangag na. Nakita sa Ginoo nga it's not good for a man to be alone. Kina kung itulo karon nga pas ayong dili ka magbinyo. Isa may lagi sulod na. Ang Dios ug ang inverter. Ang inverter gamit ko man sa tao po. So, kung mag-alagad ka sa Ginoo, di ka pwede magbinyo. Wala man yung ginawa na. Yung binumayo yung pag-inusara siya. Kailangan di mo alam sa helper. So, makita na ito kung kasunod ba sa Biblia. Bisa pa kung claims na sila pinakasakto. Sila pinakatinuuray na church.
Di ginamahitabo. Because for me, to claim is one thing, to be the real thing is another thing. Anyone can claim, isa pero tinuod ba, dahil na po ba sa istorya. Okay, so, kala siya, muna yung because nakita niya, hindi tayo ang lahat yung mag-inusara. So, gimugmat ang babae, aron makatabang sa yahat. Okay, next, kung sa iyo sa Ginoo, kung panilibuhat ang bae, siya, muna yung decision. Therefore, or may conclusion, a man leaves his father and his mother and clings to his wife. Dini wives ha? Clings to his wife. Okay. And they become one flesh. So once nga naiusa sila, usa na lang sila. Dili po yung concept ba, one God, Father, Son, Jesus, tulo na kuno ko gods. Pareho ni siya ang Hebrew word, kining one flesh, o katong one God. So kung English lang, hindi mo makita ang meaning, pero ang Hebrew, doon na siya kalahian. So, kanang one God, dili na sa ingon nga, one yun na one, kundi usa ka Diyos, but for the three persons. Pareho dami. Kaya one flesh pag siya, tinuod ba gina? One flesh, kung inom yung literal, duha gina sila. So, distinct, pero one sila. Mao ko lang atong Diyos. Distinct, but one. The same Hebrew word na siya. Ika. Anyway, so, moro na ang paagis Ginoo. Simple rin tayo. Ang laki, kinahanglag mutapang niya, kung nagibuhatan siya ang babae. Okay ko sa isang laki, hindi siya yung unfair. Because, kung yung unfair, nga, mura hindi mo gender equal, pumunta ang Ginoo. Mas labaw ka sa Ginoo, sumusupa ka, atong sundo ng Ginoo, hindi ang tao. Okay, so, klaro na, simple na kayo na, ato tamo focus sa katong isulti ni Kristo. So, before that, what to say? Sa inyong plan, kaya may study mo rin. Before na tanawin niya siya maong topic, ato itanawin kung sa inyo, doon na mag-exception ang Ginoo, may tungkol sa divorce. Siguro nakabasa ko sa Bible na, di ba? Nakabasa mo ko sa exception. Commit of adultery. Actually, hindi sa muy word, but it's more on sexual immorality. Kaya adultery is just one form. Na sexual immorality is broader siya. Pero tanahan na ito karoon kung sa specific yun na type of sexual immorality. So, one version, unchastity. So, ako na tanahan, and then, buntag sa iyo, wow, Lord, thank you, Lord. I-open mo ako unang-unahan. Sa pag-share na nini, sister ko, balik ka lang, dadagani kay dili ni siya easy. Serious ni siya, law ang study ani. So mo to nga, ako kita gagigil, law ang study, and I hope sister ka na nina to will see the difference or see the maybe the truth or pwede siya mo tupak na. Okay, so sundan na to dito sa Matthew 19, verse 3. Okay, some Pharisees came to him there si Christ, and to test him. So kita nato na kanjud morag malicious gyud kay mga Pariseo. Ilang yung pinitaag trap si Jesus Christ para mapindaw nila na si Christ is not teaching the word of God. Hindi siya anak sa Diyos and so on. So, ang lang purpose is to test him. The same way na katong nagalas ng babae ng sakpan na nakakumit of adultery. Purpose ko na to test him. Aron ko na makikita sila something to charge against him. So, una siya. So, diyan na malicious na ang intent. So, sabi na ito na. Ang yung pangutana is it lawful for a man to divorce his wife for any cause? So, one version, for any reason? So, muna yung pangutana nila, okay, they are trying to trap Jesus Christ there. So, okay na ba na ang man divorce his wife? Ipanas na ako na ha. Ilang pangutana, man divorce his wife. Not the woman divorces his husband. Nakita ba nyo? Ang topic yun is man to divorce yung wife. Hindi ang wife divorce yung husband. Again, balik ka sa katong besides, ang laki mo yung tagaan ng wife. Okay? So, even if i-allow pa rin ni Christ ka ng divorce, walay katungod na mo divorce ang babae. So, to say, ang babae gusto kayo mo apply of divorce. Yeah? So, take note about that. So, dire, a man to divorce his wife for any cause or any reason. So, bisa kung sa unang katarungan, o bisa kung sa hinungdan, pwede na, basta, hindi na ito ganahan, okay na. Ibatin na lang, pangag na. Pwede ba na? So, nagpapanahip, pagkaminyo na mo, mute man. Di na pa na. Pwede ba na rason? Wala. Wala na to. Bisa kung sa reason daw. Okay, so ito ba ang Kristo? By chance ng divorce? Bisa kung sa reason? Ato sa talaan ang Greek para dire magtanaw ka sa mga terms na gigamit dito para mas katabang nato. Kung i-highlight ng pareho, divorce, unang sa Greek, apolusay. So, dire, sa depende sa paggamit ng guna, no? Literally, gikan siya sa verb ng apoluo. Ang luon is to break up from, to break from. Okay, buwan ba? So, muna siya literal meaning. Just like analysis, analuo na, break up. Up ko na nga. So, nga lang sa Greek.
Narinig ko sa pamilya kasi bigyan ng English words nga masabi ka na po by just taking a look at the ilang mga root words. Okay, so na ang divorce nag-start sa alpha. Okay, so apo lusay dire. Again, usap-usap min dire after apo, usap-usap na, depende na sa how it is used sa sentence. So dire, apo lusay ang ikuan niya, kaya you have to divorce na. So alpha, okay. Talangtong ko pag ni Cristo. Have you not read? So sa atong importance ng kaso, ako hindi pasay. Pero what na focus dito o divorce? At ang focus dito, kanang naigo sila ang Pharisees nga may according to Christ, the official interpreted scriptures, according to Matthew 23 verse 1 and 2. Pero igo sila sa pagkatalan ng Kristo, what pa rin mo kabasa? Kung sila yung mga tao sa unang hila sa katawhan, na tighubas kasulatan, but igo sa pagkatalan ng Kristo, what pa rin mo kabasa? So karon, that one who made them, referring to God, at the beginning, sa Genesis, mabasa ito, made them male and female. So, wala yung katulad, male and female lang. And said, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So, bakit itong design sa Ginoo, gikot ni Kristo? Nga, ang buhat niya, male and female lang. Ang male, buhat niya female. Nga karon, kung siya, kung ano niya rason, ang lahat bubiya sa tindikanan o mahiusa sa asawa o silang duha ay mga usa. So muna yung ingon, mula direct sila dito sa sinugdanan. Sa sinugdanan, wala yung divorce. Nagkaroon sa ni Kristo. Pero in verse 6, so they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. May hatay sa exception, wala. Sa dibayin na sa Ginoo, ayaw pabuwaga. Why taong makabuwag nila? So sila mismo, hindi na pwede magbuwag. Okay. Now, ato tanaw ang term separate. Is it the same as divorce? Kanatanaw ito mag-Greek, ha? So, muna siya ang Greek word for separate. Kabantay mo, kaya ang sirdanan. So, kuwisito. So, you are not to separate. Hindi ka divorce ang gamit niya. Separate lang. So, sa may kalahian sa divorce o separation? Sige. Ato na yung mahimayon. As far as you know, kung sa kalahian sa divorce o separation, natin kita legal separation. Yeah, sa balaod kay legal separation kay wa na nagpuyo together pero legally married gyapon. Ang divorce kay ako na lang ang annulment. Ang annulment kay it's as if nullifying the marriage good. Ang divorce kay it's recognizing that the marriage took place pero wa na di na mo minyo gyud. Di na mo minyo o di na mo minyo. Dahil lang di na mo minyo. Di na mo minyo para ka-minyo ang pagkabalik. Ang annulment kay di ka makakaminyo balik. Ang separation kay married gyapon no pero so di ka kaminyo pero separated mo. Okay. Agree, disagree. Kung legally separated lang, nag-separate mo, nag-part ways mo, pero you are still legally married. Sinabi, di mo pwede magminyo. Kaya masangit mo sa PSA. Ang sinumar, nakalagay pa rito, married mo. So, muna kalahian sa separation, no? Ang divorce, na-dissolve nilang marriage, kunya, you are free to marry. So, asa may mas pugat. Murang life na kayo legal separation, kay medyo ramang magyapon, bakit magubay ng puyo. Ato yung verify na dire sa Philippine law, muna siya kilasiyanan eh. Yung dire, legal separation, unlike annulment, does not dissolve the marriage. So kung legally separated, marriage is still there. Instead, it allows couples to live separately and suspends their obligations to cohabitation while remaining legally married. So, hindi po sila. In the eyes of God, in the eyes of law, married po sila. Ang grounds for legal separation daw sa Philippine law includes repeated physical violence or grossly abusive conduct, drug addiction, and sexual infidelity, among others. Legal separation affects property relations and allows the court to make provisions for child custody and support but does not permit remarriage. So, klaro, ang separation, magbuwag lang upuyo, pero they are still married and they cannot marry. Now, so divorce refers to the dissolution of marriage, severing marital ties completely, and permitting the former spouses to marry other individuals. So, klaro. Of course, sa Pilipinas, however, it's crucial to note that divorce is not legally recognized in the Philippines, which remains the only country in the world besides Vatican City without provisions for divorce, with the exception of Muslim Filipinos whose marital issues are governed by the Code of Muslim Personal Laws. So makita na to nga, naikalahian ang divorce. Ang divorce, you can remarry. Kaya totally na-dissolve din ang marriage.
wala kang good maninyo. Unang sa divorce. Puti pangutahan na nila. Diba? Is it lawful to divorce a wife for just any reason in a cause? Yan to ba ni Kristo? O mo kabasa? Nagpagbuhat sa sinudanan, may laki, nga mo to, silang dua mahiusa. Na kung sa hiusa sa Ginoo, ayaw buwaga. So ang separation, pagbuwag lang din siya, pero meron yapon, wala din niya gialaw ng divorce. O direct. Diba? Una nga ginanglan at ang terms, kung saan madagig pa sa buong ito. So namutanas ka divorce, kung pwede ka maka ninyo. Pero ang tupag ni Kristo, why pwedeng separate ka ni? So in other words, legally married ka throughout. Ang pinag-annulment kay Gilpan na ni Sis Paula. Annulment of the Philippines refers to a legal procedure that declares a marriage null and void from the beginning as if never existed. Mura lagwa. Sa gasto ka half a million, mura lagwa. So, ayaw inaara yung problema. Progress na legal pa rin. For example, ano din, no? Under the Family Code of the Philippines, annulments are typically granted in grounds that existed at the time of marriage. Sa pagkasal, no? Una na, the grounds include psychological incapacity, kung mag-ninyo lang sa pilihan ng tahuling mga abolition, and then fraud, ilag, coercion, dipugos, misunderstanding of the nature of marriage, so sa kasabot. Then annulment dissolve the marriage and can involve the division of marital property, custody of children, and alimony. So, doon ay kahit anong tulo. So, but, dinil ta na annulment. As if wa, ang ninyo, bimoy, ano gumawa, no? So, ano dahil ta, atong susihan ng tao. So, again, sa pangutana sa mga Pharisees, pwede ba mo divorce ang lalaki sa iyang asawa sa kung saan katarungan? Dito ba sa ni Kristo ato, na kung diusa na, walay tao pagpabuwag nila. Sa mo ng divorce. Diba? So, wala. Ano na ang ito exception? Asa ito exception? Now, we have to know, kining mga Hudiyo, sa Old Testament, nasa na yung something, yung concession, yata ni Moises. Dito sila ni Bangkon. So, try na to. Katulad na ng verse 6, takupot. Pero sa verse 7, ang mga Pharisees, nimutahan na yung Kristo. Kasi ang they, the Pharisees, so why then did Moses command us to give a certificate of dismissal and to divorce her? So kung wala, kung si Moses nihatag na sila pagtubo, na mahatag na certificate of divorce or certificate of dismissal, pwede siya divorce. He said to them, it was because you were so hard-hearted. Nagahi mo, kasi nagahi mo ulo, that Moses allowed you to divorce your wives. What did ni Kristo na ang Ginoong nagtugod ato? Diba? Ang claim sa mga Pharisees, si Moses naghatag. Si Kristo, gi-affirm na si Moses naghatag. Tingnan siya na, you were so hard-hearted that Moses allowed you to divorce your wives. Again, not divorce your husband, ha? So, always take note. Because sa katong gi-allow na ni Moses, ang lahat kira-kira na ay katungod na ma-divorce. Wala na ikatungod ang babae. Because again, sa design din, ang babae, gibuhat siya para sa lalaki. So ang lalaki mo ay wala makabuhot, wala na power. Ito ako i-emphasize kanina. Anyway, but from the beginning, referring to creation, kahit sa beginning kanina, but from the beginning, it was not so. Okay? So, yung ni Kristo, di nagigas Ginoo. Si Moses niya alam ninyo, anak, tungod lang kuno kay, gahit mo kay kasing-kasing. So, what do you think? Kung mag-practice of divorce, gahit kay kasing-kasing. Kung saan na, okay ras, Ubutang kay langit, sa gahit kay kasing-kasing. So, something to think about. Diba? Kaya yun rin, describe ni Kristo, ang katong mga Israel sa una, tungod sa kalang kagahit kasing-kasing, di-allow sila ni Moses, nga mo, hatag og certificate of divorce. So, dili siya designed by God, nga muhatag ka og certificate of divorce, kung ganahan kang mo divorce. Again, ang laki ha. Ang laki, kung ganahan sa mo divorce, hindi na siya allowed by God. Hindi na iyas tinuugyan. Much more, kung babae mo makig-divorce. Eh, wala din na siya ditugot. Karon baliman. Ang mga babae, gusto kayo mo file of divorce. So, nakaroon na, hindi ito iyas Ginoo. Katong maghatag ng certificate of divorce, hindi ito iyas Ginoo. So, it appears there sa akong tanaw, you may disagree with me, it appears to me nga, ang Pharisees, yes, nakasila sa una, kaya naaman sa Deuteronomy na, tumatraman ito ron. Pero, they misuse it to the extent nga, bisag kung saan na lang reason. Na, ang Old Testament na to, kung saan may reason, na pwede sila mahatag certificate of divorce. So, dire, si Christ was trying to correct the wrong interpretation of the law. Nga, gihatag ni Moses. Ang katong i-allow sa ni Moses to give a certificate, ilang di misuse and abuse
to the extent na bisan ko sa ng reason. Pero katong sa una, na ito certain reason nga tanaw to kung anong valid. Okay, so ato lang tanaw sa Greek po niya. Again, ang divorce, hindi nyo sila with a certificate of dismissal and to divorcer, o yapon, apulusay, no? So, same na yapon. Okay, katong separate, kung sa ito yung Greek nag-start, or ang X, no? Kai. Kai na siya, magandang Kai squared, ha? So, CH na siya when it does with English. Ang parang Christ, Kristo, ano na, X na yapon, or X. So, nahisgad din siya, oh, divorce. Dili kay separation lang. Ito ginitan ang Greek. Next, tanawin ng Kristo. And I say to you, so mga Pharisees ngayon ka istorya, pinumutin-mutan na, whoever divorces his wife, except for unchastity, and marries another, commits adultery. So, nakayong mga disciples, kung mauna, mas pwede din lang uminyo. Diba, kung mauna, mas pwede din uminyo. It appears ba, ngayon ang practice sa divorce, kasi kung saan na rason, hindi tayo kiningingon direct except for unchastity. Diba, eh, kung kinila, ang upang mga reasons dili valid, ano naman tayo magmari sila. Diba, nigawas ng pag-listen kayo ninyo. It appears ba, second sa reason. Kanya, kung bisa sa reason, dali na tayo mag-divorce. Diba? So, pwede mag-divorce, kasi sa reason na. Pero unchastity na, tapoy na ninyo. Ano man? Buwag, tagoan, kay pati nagnaw, hindi man unchastity. Diba? Buwag, tagoan, kasi kusog mahagok. Hindi man unchastity. Diba? Kaya kung bisa mo sa sayo na divorce. Kala, nakasuntok na ka sa, ako rin ako i-divorce. Kaya nga ni Kristo, unchastity naman, or sexual immorality, kung isura, kasi daan ko sa kumayas ng asawa, hindi ko kabuhan, kaya hindi unchastity. Kailangan mo ng implication without isa, kung mauna, it's better na tumari. Ako ang point, sa giingnan ni Kristo gari nga, except for unchastity, na narrow down ang di-permit ni Moses nila. Na narrow down itong unchastity. Ang other reasons nila, nga bisa unsa na lang, just like karon, diba? Siguro na, bisa unsa na reason, karon apply na yung divorce na pinasa US. So, dire, munaro down. So, muna ka, minyo ko di. Kung maminyo ko, wala pa yung grounds. Diba? Pwede lang minyo. So, makuha na ko sa implication sa response po sa mga disciples. Kung na, Lord, pwede lang minyo. Pero, kung sa maling unchastity, nag-iingon ni Christ, pagpagyapo ni sa balaod. Talala ko ni siya, nari sa balaod, naghatag ni Moises, muna. Suppose a man enters into marriage with a woman, but she does not please him because he finds something objectionable about her, and so he writes her a certificate of divorce, put it in her hand, and sends her out of his house. She then leaves his house. So, muna i-refer sa mga Pharisees o mga Israelites nga, pwede ka mo divorce. Kung di nakaganahan, something objectionable, di ba, di klaro, no? Nakaganahan nga, ipangag na, namunot na kanta, whatever. So, kung saan something objectionable, ato na tanahan ko. Kaya nga siya, i-permit sila ni Moses on that grounds actually. Hindi kayo sa kung saan na lang reason. So, katong gingon ni Kristo, it was referring to the practice of the Israelites nga na-misuse and abuse sila katong i-allow ni Moses nga certificate. Pero ngayon siya, ginaawa, yung way nga magbuwag. Di ba, gingon siya daan? Kaya nagawas katong ikonsulto ni Kristo because tumutana sila. Kung mauna nga si Moses, pinhatag man o pagtugot nga tagaan na itong certificate of divorce, pwede na. Diba? So na-trigger ni siya sa katong pangutana. Pero naman na Inos Kristo nga, hindi ka pwede ma-separate, divorce ko noon. Diba? Kailit nyo ma-separate. No? Legal separation is different from divorce. Okay? So, kanina na. So, siyempre kay di-divorce na nila, pwede na siya maminyo lain. Okay, divorce na din. Muna ang concept. Pwede maminyo. So, goes off to become another man's wife. So, pwede siya mahimong wife sa laing, laki. Karon, then suppose the second man dislikes her, writes her a bill of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house. So kana, buhay lang siya. Or, posible nga, second man, namatay na. Posible po nga, nabalo siya. And her first husband, who sent her away, is not permitted to take her again to be his wife after she has been defiled. For that would be abhorrent to the Lord. And you shall not bring guilt on the land that the Lord your God is giving you as a possession. So, klaro, nga, kung ma-divorce na siya, hindi siya pwede ganit ubalik sa iyang husband. So, mauni ang practice ng Hudiyo, nagitigas sa permission daw ni Moises. But, ma-misuse niya siya. Kaya ito, something objectionable, bisa kung sa dalan. Okay? So, ito, klaro nila kung sa man. Pero, klaro ito, kung sa mo dito, something objectionable. Balik sa kasat Matthew. Sa 9, ito kanina, unchastity, there is sexual immorality. Sa akong mention kanina, sexual immorality, daghan na mga forms. Usana is fornication,
Sana is kana siyang adultery, di ba? Mga sexual sins ba? Okay. Pero kung sa pag specifically, direta sa Deuteronomy 22, muna siya ang mag-predict dito. Suppose a man marries a woman, but after going into her, he dislikes her. So, kaya itong babae, ito ganina, no? Nga, ninyo niya, o siya ganahin. Nga naman. So, there's something na nung isa ganahan, di ba? Kunya, mo appear nga, nahimo siya sa istorya. So, muna no? And makes up charges against her, slandering her by saying, I married this woman, but when I lay with her, I did not find evidence of her virginity. In other words, hindi na virgin. So, kanang bayan na, nakakomit o, sa klase kasi, fornication. Hindi ba sa ninyo? Diba? So, karon nakiminyo siya, kanya, okay, hindi na virgin, nakakomit naman ng fornication. So, atong tanawang na rin yung fornication of adultery. Ingon sa Merriam-Webster, in legal use, there's a difference between adultery and fornication. Adultery is only used when at least one of the parties involved, either male or female, is married. So kung na-involve namin nyo, adultery. Kung wala na-involve namin nyo, fornication lang. Okay? So, yun na, whereas fornication may be used to describe two people who are married to each other or anyone else engaging in consensual sexual intercourse. So, mga definition kung saan na siya fornication. So, kung pag ninyo niya, hindi naman si virgin. So, nakakumit siya of fornication. Ni Jai ba nasa resulta ni Kristo, ha? Let's see. Dire, again, mo siya, no? Unchastity or sexual immorality. Ang Greek word mo divorce, apuluse. Apuluse po, usap-usap na ending. So, kani siya, verb na siya in the third person. So, apuluse. Unya, kining unchastity, ang basa, fornia. Niyagikan ang fornication. Usap ka na. Now, it makes sense na. Na pag ninyo niya, hindi naman siya virgin. Nakakumit na siya fornication. Mura na ground sa una sa ila ni Moses na pwede kang muhatag o certificate of divorce. But you have to prove it. Ila pa nang imbestigahan. Okay? So, ayaw klaro na, no? Nakatong unchastity or sexual immorality is fornication. Which is, ni-jive ani. Na kung maka-fornicate ka na, pwede niya ibalik. Na, balikan na ito kung sa Deuteronomy 22. Okay. Sa ko na ninyo, naapa sa buhaton nga investigation. Kaya, nulukso na lang ta sa possible findings. Okay, mataas naman kung natutong tanawang kung mga kalito. So, muna siya. The elders of that town shall take the man and punish him. So, kanakon, proven nga, naghimo na siya o malicious charges. Dili tinuod. So, kung dili tinuod, sinutan ang laki. They shall fine him 100 shekels of silver. And nanggaling kay dili death. Ako ni siya mana, which they shall give to the young woman's father. So, ilang bayan kay nakadamios ba? Karang moral damages. Kaya dito gipatuo nga, di na virgin na yung mga anak. Pero, because he has slandered a virgin of Israel. Kung tinuray ng virgin, itong mo ang daotang istorya. Now, she shall remain his wife. Pero ba? Instead nga hindi divorce, kaya mo lang kaso nga nakakommit sa fornication already, so, mo remain siya na wife, and he shall not be permitted to divorce her as long as he lives. Nakuha ba? Make sense ba? No? Nga nung ningon si Christ nga, except for unchastity. Nga, dili ito balaod sa Ginoo kundi part to sa gihatag ni Moises nga concession. Nga, di-allow sila mo hatag og certificate of divorce. So, the only way sa Old Testament katong i-allow pa sila ni Moses nga mo divorce is nakakumit of fornication ang babae. Puyo nila, di naman virgin ang babae. So, moto siya nga, mo reklamo ang katong laki, and then if proven guilty ang babae, na corresponding consequence. Pero kung hindi tinuod nga din sa virgin, wala siya kakumit of fornication, then, magpabilin siya ng iyang asawa. Bahala diya pag hindi balik. Magpabilin siya iyang asawa, hindi siya tugutan mo, divorce. Kaya ang grounds for divorce ka man, fornication. Na wala man, proven mga dili. Pero kung ma-proven nga, tinuod, alika sa verse 20. If however the charge is true, tinuod nga nakakumit of fornication to daan before the minyo, that evidence of the young woman's virginity was not found. So, kung pasabot, tinuod, hindi na siya virgin. Kaya, then they shall bring a young woman out to the entrance of her father's house, and the men of her town shall stone her to death. Patay. So, mabuhat yun. Divorce yun. Frito mari na itong lalaki, kay patyo man. Diba, ang ninyo, muhen din until death pikas, kauban. So, pwede na siya mumari. Muna nga, technically, naka-divorce siya. And then,
because she committed a disgraceful act in Israel by prostituting herself in her father's house, so that you shall purge the evil from your midst. So mao na ang reason nga nang Kristo except for sexual immorality. Pero dili ito balaod sa Ginoo. Eh di ba, klaro mo ito Kristo. Bangtana siya, is it lawful for a man to divorce his wife for just a reason? Kaya gisulti itong creation, itong design sa Ginoo, and then yun siya, kaya wala naman sila, let no man separate. So, ang separation is lower than divorce. Kaya separation is just still legally married. So, wala ka nag-allow ka itong separation sa parang divorce. So, klaro yung Kristo, wag siya nagtulog divorce. Nga karon, umutana sila, o kung na, anong si Moses, natang mag-certificate of divorce, pwede na. Sa tungod na sa kahit yung kasing-kasing. Pero sa singgangan, hindi na mao. Hindi na siya may nitabo. Dahil karon, niyang di-correct sila. Ako, ang sulti ko ninyo, kung divorce ko sa inyong wife, except for unchastity or katong sexual immorality, nakakumit ka ng adultery. So, nasabta na ito, nga to. Ako, just recently, and now, for me, it's clearer. Para na ako, I can defend nga nung hindi pwede din ang divorce until now. So, klaro din rin, tungod ato, itagaan ko sila ato nakatungod, pero, kung katulad something objectionable or the reason may divorce, pero dili ito bisa kung saan na lang na, kusog hako ng asawa, sige lang tao, nanambok na lang, wala na siyang rason. Ang rason na yun is, pag ninyo nila, hindi naman na virgin siya. Nakakumit siya fornication. Therefore, moto siya na, kung ma-proven, mag-divorce din niya pala. Eh, pwede naman maminyo itong laki, pati na kung babae. Pero, kung di tinood, dili siya allowed mo divorce. Tayo, klaro na siya. So again, Christ never taught divorce. Yan ang di-explain ang misuse nila sa og-abuse sa ilahat katong supposedly gihatag nga leeway or concession ni Moses. Kasi kung saan na reason, di ko ganahan niya kay ibati ng tao, nangunod ng agtang, o ito pa niya, sige, makiglanis. Utong yun ka. Yung ninyo mo, utong yun. So nanaag maayo July. Pati Joshua. Kaya, katong sa alaw pa, ako yung sana, sa itong alaw pa, ang laki rin ay katungod, muhi mong divorce. Ang babae wag yun. Karon again, ang babae gusto mo mag-divorce. So, take note. So, sige. So, dire, sa sermon na, guys, to implies about adultery. Now, yung i-define kung saan mo nila adultery. Hindi lang the act of committing it. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. Diba na sa adultery, one part is na-involved is marriage. But I say to you that whoever looks at a woman, and lust for her, has committed adultery. So, ang woman diya is katulong ninyo. Diba? Eh, mo bila makakumit adultery. Of course, kung laki ikaw ninyo ka, ikaw ka sa daga, adultery yapon. Kung tao ka, ang babae ninyo, adultery yapon. At least one naman. Anyway, so, pinakapila ko sa pagtanaw nga, nag-glass-glass ang pagtanaw, pwede mo yung tanaw ka, presyo dito sa ring glass ka. Glass ka, kurang pwede na yung ripon, hindi mo nang planuhan katangan ko eh. So that's the last one. So, yun na, nakakomit ang adultery with her in his heart. So, adultery na. Yan natin ay sunod, mga a few verses, di ba, siguro, yan, mga verses 29-30, na hindi siya, mata mag-cause niya, look na. Kasi kung initol yung mata, maswaka na, pagkinaan lang siya. Pero, ipadayon niya, kung sa'yo way nga makakumit ang adultery. 31, it was also said, referring to the katong sa Old Testament, no? Katong yata ni Moses. Whoever divorces his wife, let him give a certificate of divorce. Kini siya, katong pamanay, hindi po may specific sa Sermon de Mount pamanay, mga Pharisee. So, yan ang correct po sila. Nga katong yung gibuhat, kung sa na reason, nakakommit na mo adultery. May sabi nga, but I say to you that anyone who divorces his wife, except on the ground of unchastity, causes her to commit adultery. And whoever marries a divorced woman commits adultery. So, katulong na divorce o katulong divorce, puro sila makakommit ng adultery. So, manay hihingon na rin ni Christ. Pero, it was said of all, referring to again, katong pura concession ni Moses, it appears again nga, sa iyo kami lang pag-apply sa concession ni Moses. Nga, again, siguro sa nilang reason. Adi ko ginanay kay kusog lagi mahagok, or panahukog gud ako. Dili mo yan ang divorce. Wala na siya appeal. So it appears nga na bang nito po, isa kung saan na rason. Muna nga di-appeal ni Kristo. So makita ito, no? Ang Old Testament, ito niya katong Moses, nga, muna gi-correct sila. Na by doing so, isa kung saan na rason ninyo, you committed adultery. Hindi mas not allowed mo, sila sa ilang panahon. And we have to note nga, ang Old Testament ended when Christ died on the cross. Therefore,
kini siya, gina-practice pa nila, that's why i-correct ni Kristo ang wrong practice nila sa concession ni Moses. Okay? So, ano to, pareho ba ako words? Okay, ang divorce, dire ako noon. So, muna siya divorce. Kunya, ang unchastity, again, pornias. O katong fornication, diba? Kunya, katong divorce woman, siya, ato lelo meaning. So, kanang lead ha, kumikit, pass. Magpasabot yan, no? So, bawal yan ang word, ang katong divorce. So, divorce, lahi ang divorce o katong separation, kunya, dire, ang reason is pornias, nakasabot na tala. Nga no, nga, hingin ni Kristo, anak. Di-correct na ni Kristo ang ilang misuse at Diyos sa concession ni Moses. Dili naghatag si Kristo ang pagtugot. Okay? Now, dire ganun, causes her to commit adultery. Ano naman? Yung mga magibuagan, so pwede sa minyo. Yung minyo na siya sa posible. Diba? Kung makaapan siya, nakakumit siya adultery. Sa ganit tao ka rin yung Paris, nakakumit siya adultery. Eh, technically, wala ko siya ma-divorce sa katulilang position. Diba? Kaya, kung masapol, hindi fornication ang reason. Katulad, kung sumhabok. Diba? Technically, married pa siya. So kung ibuwagan na siya nga, hindi nga makamanyo na siya sa lain, nagpinyo niya sa ulit tao ko kaya magpinyuan, nakakumit siya adultery. Because minyo siya. Okay? Mga causes her to commit adultery. Na ito kung minyo sa divorce woman, nga nung makakumit ng adultery, kung ako, sa ulit tao ko, magpinyuan akong divorce woman, nga nung kahinan ng adulterous. Because minyo ang kato siya, kaya huwag magdito siya na divorce. Ay, masaktan ko niya na? Okay. So, next. Before ko mo-proceed, no? Ang kailangan is, si Christ, yung i-correct kong ilang wrong practice. And then at the same time, even sa gipa ni Christ, what give nagisdot nga ang babae maoy, mangunay pang handover o certificate of divorce. Ang laki na ko'y taga-katungod na sa unang nga, katong taga-alat konsisyon. Pero yung ni Kristo, hindi na from the beginning, hindi na ako. Taga-alat konsisyon. Another thing that you have to know, ang nigamit na rin Matthew na account. Kanang Matthew na account, si Matthew nagsulat, according to sa nabasa, na intended for mga Israelites. Unang sa yung lingwahe niya, sometimes isusakton, pero intended for Israelites. Si Mark, Luke, and John, ang lang intended audience, Gentiles. Wala nang kapil may kataas na, pero if you check Mark 10, so Mark 10, gihisgutan ko din ni Christ kini siyang bill of divorce. Pero pag sulti niya sa atong makakumit ang adultery, wala na gibutangan except for sexual immorality. Ganun ka. Because ang mga Gentiles, wala sa atong balaod. Diba? Muna ang slightly, muna na, I might be wrong, but muna ko nakita. Si Luke, sa Luke 16 verse 18, nahisdo po siya na, wala ganitong bill of divorce or certificate of divorce. Hisdo tanggi ako doon niya, more or less the same statement. Pero wala sa nahisdo doon except for sexual immorality. So, it adds up to the idea na, di-correct ni Kristo ang mga Hudiyo kaya mo nag-practice, anak. Kanya si Matthew, nagsulatan para sa Hudiyo, isulat niya agad ito to. Wala nagtantang to except for morality. Because, ito sila mo may nag-practice. So, muna nakita lang ko, it makes sense yun ang katong tradisyon ni Kristo. So, karoon, aray na ta sa kampol. Before ko mo proceed my questions, comments, reactions, sa katong Christ next statement, I hope na-clear na ta sa atong mind na to. My questions, reactions? Sa US, parang common na yung yung divorce, then mag-remarry. Ang lagi nilang nire-reason, yung nakausap kong isang nakapag-asawa naman, na ang grounds is, basta ang reason nila, basta ang grounds nila is adultery, pwede silang mag-divorce and pwede silang mag-remarry. It's common raw sa US. And dito sa Pilipinas, meron rin gano'n na sitwasyon. And preacher yung isa na nag-remarry na. Okay. So, yeah, it's true. Bukan, kung tayo nasa US, down for adultery. Pero tawag ito balik tong scripture. Klaro mo ito na, pag ninyo niya, pag first nyo lang dito na sakpan, so dili kay ninyo na sila, niya nag-commit ng adultery. Klaro mo ito, pag ninyo niya, pagkagabi, nag-uyog siya, wala naman siya virgin. So, mo ito grounds na sa itong di-concession pa ito, pag-ingatan pa ito ni Moses. So, after that, bound yun siya. Walay ground for pa na kay katulad based sa atong tanaw nga gigamit ni Kristo, i-correct na itong ilang certificate of divorce, makita mo na ito dito na, kung ito klaro ito, pagka, paano na, hindi nyo sila na something objectionable. So, atong ikato something na objectionable. Ang katuloy nga, pagkagabi pag-uyog na, hindi naman rin nag-virgin. Ito yung grounds na pwede siyang i-pan. So,
Again, man-made na magunang-uban ng mga dalaog yun, nga, no ni siya reason. Pero kung balik ka na to, si Kristo ang gini-allow, na at the same time, yung i-correct ang lang misunderstanding, ang sa kung ng rason. Pero ito kita na root cause, sakto kita fornication. Meaning, pag ninyo nila, dili na virgin ang babae. So, beyond that, pero di-correct sila, pero dili mo ito yung nga, para with Testament, in fact, na-appeal mo ito pagtapos sa balaod, Old Testament. Kaya nga, Kristo, in the beginning, di pa nga na. Anyway, pero si Paul, at ang si Paul, kung sa may gisulti ni Paul, kaya ko na yung gamit, no, siya sa rason niya, pwede ko nung mag-inyo. Si Paul, at 1 Corinthians 7, daghan tayo sa istorya. Nabasaha ang entire chapter, nila ito talagang sa chapter, but kung nabasaha ang entire chapter, naasay niyo siya, kini sa ginoon eh. Kini, ako rin eh. Nasa reason niyo siya, ako rin eh. So, mali ba tayo? Kaya, katong gingon ni Kristo na ilang basihan, o gingon sa upang nga, may basis nga pwede kayo mag-divorce, tanaw na itong background, context yun. So, di na lang ito nabasa ang tanat, pero sugod ka sa verse 10. I command the married. So, daghan sa istorya, katuunan sa pwede nga ang ta, mo, remain mo nga inimin nyo. Pero kung hindi nyo kaya, magbinyo mo, wala na siya sa'yo. No? Okay, it's better to marry than to be burned with passion. Unang pay Diyos. Karoon isa, to the married, I command the married. Not I, but the Lord. So, yung specify. Kaya naman sa isulti previously. So, it's not I, but the Lord. So, kinig, sa ginawa na gini. Ha? Hindi kang Pablo lang. Hindi ni consistion ni Pablo. Not I, but the Lord. A wife is not to leave her husband. So, wife, di din pwede. Diba? Sa ako naging ganyan, at the start, God created woman para sa laki. So, mga laki rin tagaan sa unang katungato doon. Until na mo, yapon na siya, wala na mausap. Kaya, balik mas beginning ng ni Kristo. Anyway, so, again, a wife is not to leave her husband, but if she does leave, she must remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to leave his wife. So, akong dipili ng translation because I believe this is much better than the common translations. Kaya naman, instead of leave, ako ba, divorce naman. Most of the versions, divorce ang lagi gamit. Nga kung di-check ang Greek, dili man divorce. So, namita ang version nga, muhatag puro sakto at this particular presentation. Kaya again, like itong video, gihatag ni Sister Rika, di basic, dili kining verse, sa study verse, man ang ibasihan kaya, okay, divorce, ang word. Pero dili, what the gusto to divorce diha? Para na itong tarong. Okay? So, leave na. Now, ato yung itanawang ng Greek, divorce, Greek, kung sa ito, Apolose, ako sa Apollo. So, sa divorce, na? Yeah, leave naman eh. Pero ang leave is, kini, Christina. Mauni ang word gigamit ni Kristo na, let no man separate. Okay? So, dili divorce, separate ka, meaning, itong sa Christ, wala mo ka-separate. Kaya ginoo ka man eh, wag yun mag-separate. Di kayo pwede mag-separate. Wala kayo things, ginoo. Let no one separate, i-quote man ni Christ. Pero, kay Lord man eh, si Christ, most likely ang dipilin niya, isa, a wife is not to leave her husband. Dili pwede dahil siya mo-separate sa iyang husband. Pero sa one person, divorce naman. So muna nga, ang context ng divorce na. Yung separation na galing disputa ni Paul Ray, na from the Lord, hindi kaya. Okay. So ayun, parang muna magamit ang nahangrik para makita na ito ang consistency sa atong share. Next. But I, tignan na, I, not the Lord, so dili kasi ginawa niya, i-exote. Ito nga niya, iyagis ginawa. Dili pwede siya mong separate. Ni James sa Diyong Kristo, let no man separate. See? Pag-iyang ritual. Karon, ang Pablo na ni, nasa reason yung hatag sa circumcision, dito lang ipakita ninyo. So yun siya, but I not the Lord, say to the rest, if any brother has an unbelieving wife, and she is willing to live with him, he must not leave her. Kaya nga word live rin, pag hindi siya katong separation. Lahi sa Greek, wala ko time, wala ko ma-check ang definitely lahi siya. Anyway, tingnan nyo, unbelieving wife, so, buwan mo na, classic, yung unbelieving wife, na ay sigig supak-supak ni mo, na po yung passive ka. So, siguro, for example lang niya, unbelieving husband. For example, yung ba na din Christian. Pero wala siya babagan nga mo simba, di ba? So, muna yung example yung isa. Ang husband mo ay unbelieving, niya, ang wife may believer. Okay? So, unbeliever mo sa. So, nga na situation ba? Doon na yung mga cases nga ang banga, usugin mo, babag, ikapasimbaho. So, magbubay mo spirituality. Diba? Kung babagan niyo ka. Like ito sila po si Jenny sa una. Yung papa, hindi mo simba. Malahit na mo. Mukha mo yung nalala. Nga ilang papa, hindi mo simba, hindi pa Bible study, pero willing na sila i-post ko. Malahit na mo.
Kaya nga na, kung ayaw pa nga, pangitaan na pa, di ka kasinda. Magbabag, di ba? Kay, unbelieving na siya. So, pero isa, katong unbelieving wife, niya katong unbelieving wife, willing na sa ubanin mo, tuyo, pinang-unbelieving mo na siya. Kasi pariton. Willing naman siya puyo. Next, if a woman who has an unbelieving husband, so itong aking example kanina, niya, willing to live na po siya, kung laki, sa believer, she must not leave her husband. Di po niyo biyaan. So, karon, hindi kang Pablo na siya, hindi niya Ginoo. Now, okay, tanawang sa ito ang Greek. Ang Greek sa leave, iba, afieto. Different siya. But the idea is to separate. Hindi po divorce. Muna gubiya lang. Okay. And then, sa ano nga, pwede na siya puyo. Or the unbelieving husband is set apart so the person holy. Malay na siya. Siyempre, malay na, usa na sa Diyos by the wife. And the unbelieving wife is set apart for God or holy for God by the husband. So, alam niyo yun, actually, di alam yapon. And then, otherwise, kung nilibig lang sila, kining set apart, nagpinyo siya tarong, kung otherwise, nilibig lang sila, ang anak, corrupt or unholy. Pero, nauno, they are set apart or holy for God. And everything was para man. Except lang nga, dili magtotoo ang asawa or ang bana. So, malay, i-padre. Pero, verse 15, muna ilang libangkod na pwede ra na divorce. No? Ibasa din sa katong isipan sa ako, si Sister Erica. So, if the unbeliever lives, let him live. Okay? A brother or sister is not bound in such cases. God has called you to live in peace. So, kung grabe ka gugog na, sige na mong awal diha sa iyong pan, so, wala mayong, so kung wala sa biya, pag-iala siya. Pero they are still legally married. Kung saan man ang Greek niya atong tanaw. But before that, for your wife, how do you know whether you will save your husband? Kung sige mong awal, di mo tuo. Makahalaon ka na, maluwas pa kanina akong husband. Nga ikaw no, magkagunong ka. Hindi nakaksimpa kay sige babaga niya. Wala ka simpa, wala tahon ka. Diba? So, ngayon Pablo nga, nabi nasa ulo pa lang, so kay persecution, there's a tendency nga, i-persecute nila ang husband, hindi mo tuo. Ang apil atong persecute para yun, pansawa. Diba? Anyway, ang husband said, how do you know whether you will save your wife? Kung magpupuyo mo sila, kung may chance na save, hindi pala. Pero kung magsige lang yung upo, sige pangawag, ikaw pa ganit, hindi ka pasimbaho na, then hindi si ikaw mismo maka niya, isod ka ito, hindi ka assure kung masave ito. Lahit mo kita, sige mo, separate ko. Muna yung hatag konsisyon ni Pablo. Depende na, hindi niya kang Ginoo, kung hindi, kang Pablo ni siya. So, ito tanaw niya ang katong Greek. Tanaw din kining Greek. Okay, so, dire, makita na ito. Leave ang gamit. Niya ang Greek, katong separate. Separate. So, di ba? Katong malagkay. So, katong gusto siyang leave, pabiya lang. So, legally married yapon sila. Because, kami separation na ni ang concession ko ni Pablo. So, wala ang divorce. Pero kung tahan mo English, divorce na. So, muna nga, isa na kayo, basta makabasa lang, pag-context pa, propose na nga, doon ay duha lang. Kaya pwede i-allow ang isang Ginoo na mag-divorce. In fact, wala din. Verse 8. Okay, so ayan, makita na ito lang mga I give you the Greek. Na, dari, sa verse 25, makita na po ito, nag-shift ako sa Pablo. About virgins, I have no command from the Lord. So, kung yapon, no command from the Lord, yapon, iyaring opinion. Opinion na siya. Nga, nga gibuhatan niya, ang hati sa concession opinion, I consider this to be good because of the present distress. It is fine for a man to remain as he is. O man ang theme niya, God, kung ang minyo, ay ang tumitag kasama. O ba na? Remain as he is. Grabe sa katong grabe persecution na sa una. Muna yun, pero kung di mo ka pugol, kung di mo magminyo, may problema. So, ka lang yung theme na yung balik niya. Kaya sa sugot pa na nga, isulat pa na yung Corinthian Christians, na lisod kami regarding those katong giro mo ako about nga it is not good for a man to as a woman, muna i-correct niya. Okay? So wala siya nagtubot of divorce dire si Pablo. Yani, sa last parts a wife is bound as long as her husband lives. If the husband dies, she is free to marry anyone she wishes. Only in the Lord. So, pag yung qualification, kung pwede, dihanan mo sa mga members of church. Kasi kapag ito ato mo din yung birth, kung natahan sa mo, ang believing siya, di ba? Firstly, yung dihatag dire, hatag ko siya, kung sa situation nila sa una ba. Kung siya, but in my judgment, so yan judgment na, she is more blessed, malipayon siya, if she remains as she is. And I think that I too have the Spirit of God. So, kita na ito nga,
Kini, yes, din pero pabuti rin nga, kini sa nga unli dalo, di nga nga, ito, apil ko daghan ka sa ginoo nga, sa ginoo, pamaya ginoo, ako kami. So, ang lang ngayon itong ako kami, even then, wala din siya rin ng divorce. Separation na tumuto. Pero, wala, legally married, yapon sila. Ang katong si Park, hindi pwede mag-inyo. So, I hope na klaro na, until now, God does not permit divorce. But God has joined together, let no man separate. Ibig sa separation gani, kung pwede lang, dili. Pero si Pablo nihatag sa position. Tungkol lagi sa situation nila. Okay? Para na? Any question? Comments? May ibang advocate ba sa divorce? Yung reason nila na kunyari, binubugbog or hindi na masaya or mga ganyan ba, na nagkakasakitan. Yeah. Anong gagawin? Ako, simple na maganda akong rektuwada ba? Ibig ka na mag-vowsy, diba? By against women and children. May appearance of wisdom, pero huwag yung wisdom. Ano man, makagubaan mo pamilya. Ang sakto kabuhaton, nagabutan, nga madalas siya sino. May tagpaagi nga madalas sino, mabay ko sila. Kalagyan mo kayo tapos palahubog, nga laro lahi ng kinabuhi. Natay kag-adik, nga magyamuyaw na guna. Pero karon nausap lagi, sa pulong sino. Daghan mga ay kang name some, alcoholic ka na sa una. Ang pulong sino makausapan, but dili man namin giprescribe nila. Ang mga bawas your rights only, pwede niyo pa priso. Kaya nag-priso, buka ng pamilya. So na ang human advocacy has the appearance of wisdom, but it cannot equal the wisdom of God. Una, mas better give balik ka sa Lord God. Hindi ka ng marriage counseling nato, na diya sa Corinthians, klaro kayo, hindi na agi wisdom as Bible. Over, sa kanang nga, kung hindi, may konsensya sa rape na, ikiha, ipriso, then bukang pamilya. So ang reason na, akakulangan na to sa Word of God, pero bang pagtudlo sa pulos gino. And partly, mablame pa kung ito mga katigulangan. Nga naman, di ba ito willing mo share sa upan? Kung kita active ka na mo share sa upan, kana ibay-anbay, mawaan na siya, kana siya na problema. As long as hindi ka mo ihok, paminarat ako to, mo aggravate na, sige yung nag-produce dagang mga anak. Pagkadagang ng tao, nakita halos wak tayo lihok. Una akong pa sa inyo, help the community, to have a better families and so on. Kana, pangitay paagi nga, ma-invite siya sa Bible. Imagine na, kung ka na madautan, tanong tao mo, city park niya, di siya maulaw. So, dautan ko siguro kaya ko. Siya, invite ko, invite ko. Eventually siguro mo, design na, appeal ko ng public. Kung sikin siya, nadugit, sugatan ako eh. Invite ko ako. Hindi ka mabot, tuwing ngayon siya, appeal na ka public. Ano, murag ka na tao, mukha na. Pero, sad to say, alas may tao yung anak na. So, we think nga, okay, ibahan pa. All the more nga, okay. Which is, actually, hindi mo. So, muna akong matubag. Word of God, muna akong basahan. So, it's actually the Word of God. Muna ayaw, tabangan ko ninyo. Nga, reach out to the better future for our kids. Sabi na ito kay kids, in yung future ang maka-benefit anak. The reason natin nga because tagyan yung mga previous na ito, away kapakialam. Muna, dagang kayo yung control projects. Kung Christian pa na sila, tungkol kay aktibo ang mga previous na itong mga tao. What do you think? Diba? Actually, we have to be blamed kung kita o itong mga katigulangan o ito nauna na ito, wala'y ibuhat for the Lord. Kung buhat lang ito for the Lord, naku kayo kausapan. We don't have to go to the streets for rally. Pinako yung tingin. Sila, kanila, ato dito, okay na. Ako, I'm doing secretly. Excited na lang. Reach out as many people as possible. Mausap siya sa tulong ginawa. Then we can change this world into a better place to live in. Okay? So, hindi too much kagandang wisdom sa tao because it will really fail. Isa ka ng disiplina dito, diba? Bawal ang disiplina, tanawang resulta. Tanawang resulta. Usapon na ako nakaguba sa itong susidad. Tungkol sa muguagay sa tao at thinking mas bright kasi Ginoo. Ginoo tao, disiplina ako. Yung tao, usupa. Wala, resulta. High school pa, mamusir na. Sabi na sa US. Okay, so, ang matagaling the reflection is, I'm strongly convinced that God ordained that marriage be a lasting covenant between a man and a woman only. Tayo, kumbinsiyo tayo, lasting. Hindi nagtugod si Christ na pilitan mo, separate galit. How much more for divorce? Are we now strongly convinced that God really hates divorce regardless of reasons? Katong comment ni Kristo, concession to ni Moses, wala kinilian ko ninyo, Moses hatag nga na niya i-correct ang lang rules. Next, are we now convinced that Paul never permitted divorce for any reasons, but he just gave what he was beneficial to Christians because of the severe persecutions of Christians at the time. Kaya na-clear na yung katong ilagay claim nga si Paul ni-allow na mag-divorce. Ang translations of Bible, English Bible, divorce kung may gamit.
So, para nila, divorce na. Kung hindi pa, katulitan ang dito ang break, hindi kaya divorce ka. So, diyan ako ito may isawan. Salamat. Ayun, tayo nakatunan karong bintana.